Hi mga Sisi Love! So, another workout vlog na naman. Ngayon lang ulit ako nakapag-vlog even if 1 week na akong workout. So, may improvements naman. Mas lalong nagiging ang resistance ko sa sa ngalay, mga ganyan. So, medyo malungkot ang music natin ngayon. I want to share my feelings. Kung nasaan na ba yung process, yung healing process ko, kung nasaan na ba. So, about my feelings, ang dami kong na-realize. Ang dami ko ring natutunan sa ilang buwan na aking pag-iisa. Marami akong nasagot na tanong na tinatanong ko lang yun sa taong minahal ko. Mga whys, bakit, na ako lang din pala ang makakasagot nun. Unang-una, ang una kong nasagot sa tanong ko na kung mahal niya pa ba ako. Alam mo yung nasagot mo sa sarili mo na kung mahal ka niya, kung talagang sinasabi niyang mahal ka niya, in the first place, hindi ka niya iiwan. In the first place, even if sobrang nag-struggle kayo, hindi ka niya iiwan. Kung matured enough siya, ma-handle niya yung pinagdadaanan niyo, both. Kaso, ayun, syempre, nasagot ko na yes, siguro kung minahal niya man ako, hindi ganon katindi yung pagmamahal niya sa akin. Hindi niya ako ganon kamahal. At hindi niya kaya ibuhos lahat. Even if sinasabi niya na is binuhos niya na lahat, nagpakabuti siya, anything. Lahat naman ng naparamdam niya sa akin is deserve ko yun. Kasi, syempre, alam niya na rin naman yun kung ano yung mga nagawa ko sa kanya. Hindi ko na yun kailangan pa isa-isahin. Hindi ko na yun kailangan sabihin pa. And ang masakit sa akin, yung hindi ko talaga makakalimutan, yung pinaka nagpatatag sa akin, na talagang totoo yung nasa isip ko, na hindi ako pwedeng manghina. Hindi ako pwedeng manghina na makikita yun ng taong mahal ko. Parang hindi ko pwede ilabas yung kahinaan ko. Parang lahat ng, alam mo yun, lahat ng dumating na partners ko, gusto nila is I am strong lang. Yung ako lang yung bubuhat, ako lang yung mag-handle ng problems. Like, hindi ako pwede manghina, hindi ako pwedeng ma-stuck. Ganon, na parang pag sinabi nila na, you need to do it. Kailangan mong maging matatag. Kailangan mong ganito, ganyan. Kailangan kong gawin yun even if I am drained. Even if I am suffering. Even if kahit na I have anxiety and depression, na parang pag sinabi nila na mag-heal ka, labanan mo yan. Ganun kadali na malalabanan mo. Ang hirap lang na sa mga panahon na sila ay mahina, andun ako. Hindi ako sumuko. Pero nung ako naman ang naging mahina, like kailangan ko ng pahinga, kailangan ko ng comfort na talagang may hintindihan ako. Yung hindi ako i-judge, hindi ako bibitawan. Yung andyan lang sa tabi ko para sa panahon na malakas ako. Okay na ako. Nalagpasan ko ulit yung anxiety and depression. May masasabi akong partner ko, like kagaya ng pinagmamalaki nila nung mga panahon na nanghina sila, na ando dun ako. Ako din, na parang umasa din naman ako na ako din, may pagmamalaki ako na nung mga panahon din na naging mahina ako. Hindi niya ako iniwan. Ando dun siya. Siya lang yung lalaki na nagstay. Kahit na napakina ko na, kahit drain ako, kahit grabe yung pinagdaanan niya nung nagkaroon ako ng anxiety and depression, kasi walang nagstay.
ang nangyari pa is they judge me. Masakit yun. So ngayon, parang sa panahon ngayon is hindi ko na kayang magtiwala. I'm healing on my own. Pero hindi na ako ganun maloloko. Alam ko maraming gusto dyan na i-pursue ko or manligaw ganyan. Pero for me talaga, ina-avoid ko yun. I'm avoiding it. Kasi nga, ayokong makasakit ng tao. Ayokong nakakasakit ako ng tao. Kasi alam ko yung feeling kung paano masaktan. Alam ko yung feeling kung paano mo ulit bubuuhin yung sarili mo na nawasak, naubos. Kaya, ngayon, I'm just enjoying my life with my kids. As a single mom, hindi ako naghahanap. All I need now is a friend, kaibigan lang na andyan na kasama ko, tropa lang na walang anything like sweetness, like parang couple, no. Kasi sa ngayon na nasa healing process ako, sa nangyari sa akin, wala akong maibibigay na pagmamahal. Kasi said ako, ubos ako, wasak ako. Na parang, alam mo yun, every time na, nakalimutan ko siya, kasi busy ako sa buhay ko. Pero dumadating sa panahon, or time, na biglang may pumipitik, or na biglang, alam mo yun, naalala ko siya. Naalala ko yung pain na, hindi ako galit sa kanya. Siguro tampo. Kasi iba yung galit at saka tampo. Kapag tampo, like, parang hindi mo siya iisipan ng masama. Like, nagtampo ka lang. Parang ang gusto mo lang siguro sa kanya one day kung magmi-meet kayo, or parang paglalapitin na naman kayo ng tadhana. Ang gusto ko lang is closure. Paliwanag niya. Sorry kung nagsisi siya, ganun. So, sorry mula sa kanya kung nagsisisi siya sa ginawa niya sa akin. Even if lahat binigay ko, lahat ginawa ko, nanghina lang ako. Yung time na yun nanghina ako, yun yung nagsik lalo siya, na gusto niya ibalik ko agad. Yung dating Nika, na kahit pagod na, minamahal pa rin siya. Yung tipong Nika na kahit andyan na lahat ng way para sukuan ko siya, para iwan ko siya that time, hindi ko ginawa. Pero nung time na siya naman, yung bumalik, lagi ko kasi sasabi sa kanya, hindi ko ginusto to, pero bumaliktad yung mundo. Kaso pinakita niya na siya naman yung sumuko. Ibig sabihin nga, hindi ganun katibay yung pagmamahal na binigay niya. Kasi ang gusto niya is i-take lang lahat ng love, even if I am so drained and I need a help and comfort sa taong mahal ko.